Sabi ng sister ko is, umuwi ka sa Iloilo kasi sobrang hina na si nanay. Nakapirmi na lang lagi sa bahay, almost di na nakalakad. Last 2023, na-stroke po siya. Hindi natin alam kung ano mangyari sa kanya after. Hindi siya makapagsalita ng straight, tapos ni smile, almost di siya makapag-smile. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Ramon Espin. Ako ay nakatira ngayon sa Pasay City. Gusto ko lang pong i-share sa inyo yung kwento ng nanay ko. Yung nanay ko po ay nasa ngayon na nasa 83 years old. Nung June 18, umuwi pa ako sa Iloilo. Sabi ng sister ko is, umuwi ka sa Iloilo kasi sobrang hina na si nanay. By the way po pala, si nanay po pala ay diabetic. Nakapirmi na lang lagi sa bahay. Almost di na nakalakad. Nandiyan na siya. Ano lang niya is sa sala, tapos sa labas ng bahay namin, hindi ka nakakababa ng bahay. Last 2023, na-stroke po siya. Sa awa ng Diyos, naka-recover naman siya sa hospital, naka-recover naman siya. And then, last April 2024 is nakilala ko si Trace, pero hindi pa ako masyadong believer noon. And then, June 2024, lagi kasing tumatawag yung ate ko doon. Yung ate ko is sa Canada. So sabi niya is, umuwi ka na doon sa bahay, sa kay nanay, kasi nga, hinang-hina na siya. Hindi natin alam kung ano mangyari sa kanya after. Nakahiga lang siya sa bed, tapos pagbabangon, inalalayan, sobrang kalalay sa kanya, tapos punta doon sa hapagkainan, punta naman sa sala, hindi siya makapagsalita ng straight, tapos ni smile, almost di siya makapag-smile. Napansin ko rin na walang tigil yung pagbukas at saka sarado ng bibig niya. Simula pagkagising niya hanggang sa gabi, ganun pa rin. Nung June 20, after niyang mag-breakfast, sabi ko, try ko nga itong Trace Minerals. So, ang ginawa ko, pinatakan ko yung ilalim ng dila niya ng Trace Minerals. Sabi ko kasi nila, kapag pinatakan mo yung ilalim ng dila mo, hindi na dadaan dun sa digestion, etc. Kasi didiretso na kagad siya sa katawan mo, sa muscles mo, organs mo, sa cells mo. So, nagulat ako after 15 or 30 minutes. Sabi ko, Nay, control mo nga yung ano mo, yung bunganga mo. Nagulat ako kasi dati hindi niya ginagawa na makakontrol niya yung bibig niya. Parang ngumunguya siya eh. Kasi nga walang tigil, as in walang tigil. Yun, nung pinatigil ko sa kanya, natigil na niya. Tuloy-tuloy yung pagpatake sa kanya nung bago ako umuwi nung June 29, araw-araw, tinatry ko rin siyang palakarin. Nagugulat ako kasi nga, kaya niyang lumakad. May parang baston lang na ginagamit. Naibaba ko pa siya sa ilalim na never, for how many months hindi niya nagagawa. Naibaba ko siya sa ilalim. And yung isang amazing pa doon is, nakita mo yung nagka-smile na siya. Alam mo yung nagkaroon siya ng emosyon, napigil yung pagbukas at saka pag-close ng bibig niya. Tapos, nakakasalita na siya ng medyo straight. Mahaba na yung salita niya dati. One word, 2 words, okay na. Ngayon, nakapagsalita siya ng isang sentence. By June 30, umuwi ako dito sa Manila. Nandun pa si Mrs. dun sa bahay. Tapos minomonitor ko siya. Sabi niya, nakakalakad na siya. Nakakabangon na siya. Kahit sa bed niya, nakabangon. Kahit sa upuan niya, kaya niyang tumayo. Sarili niya. Sobra akong na-amaze sa Trace Minerals. Sabi ko, wow, ganitong epekto pala ng Trace Minerals sa kanya. Of course, hindi ko naman dinidiscredit yung iba mga supplements na tinitake niya. Sobrang tuwala ako kasi siguro yung Trace Minerals nag-coordinate dun sa ibang supplements na tinitake niya. So much na lalo naging effective at lalo siyang lumakas. Sobrang nag-improve. Nagkaroon ng emosyon, nagkaroon ng buhay. Alam mo, parang buhay yung dugo niya, nakapag-smile, nakapagsalita, and very amazing. Grabe, sobra akong na-touch doon. Thanks be to God kasi nasolusyonan or umaayos yung pakiramdam niya. All glory to God. Thank you so much.